Nagulat si Joshua nang magising siya na si Claire ang katabi. Sa sobrang pagod hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Napahawak siya sa kanyang sentido saka bumangon. Ipinihit niya ang pinto ng kwarto nilang mag-asawa, at nakitang natutulog pa ang asawa. Hindi nito alam na gising na si Juliana. Naramdaman ni Juliana ang kamay ng asawa, na yamakap sa kanya. "I'm sorry wife. Hindi ko gusto na saktan ka," mahinang asal ni Joshua, habang yakap si Juliana. Napaiyak na naman si Juliana. Ang sakit-sakit na ng kalooban niya, pero hindi niya kayang magprotesta o tutulan ang mga ginagawa ng kanyang asawa at ni Claire. "Masyado mo nang pinapababa ang sarili mo Juliana," naiiyak na sabi nito sa sarili. Matamlay na bumangon si Juliana sa kama nilang mag-asawa. Tulog pa si Joshua. Ito na naman ang routine niya bilang dakilang asawa. Pumunta na si Juliana ng kusina, saka sinimulan ng magluto. Pinilit niyang ngumiti, dahil ayaw niyang pumangit ang lasa ng pagkain na niluluto niya, dahil sa lungkot. "Good morning Juliana," masayang bati ni Claire. Tinapunan lang ito ng tingin ni Juliana, saka itinuloy ang pagluluto. "Anong oras nang nakapunta ng kwarto niyo si Joshua? Ang sarap kasi ng tulog ko, kaya hindi ko na napansin na umalis na siya ng kwarto ko," pang-iinis na tanong ni Claire. Hindi ko din alam kasi nakatulog na din ako," wala sa loob na sagot ni Juliana. Ngingiti-ngiti naman na tumayo na si Claire, habang hinihimas ang tiyan nito. "Tulog pa ang daddy mo baby," pagpaparinig na sabi ni Claire sa tiyan niya. Napapikit ng mga mata si Juliana nang marinig iyon. Pero nilakasan pa din niya ang loob at ngumiti, habang itinutuloy ang pagluluto. "Good morning wife," masayang bati ni Joshua, sa kanilapitan ng asawa at hinalikan sa labi. Tinitigan ni Juliana ang asawa. Ang gwapo ng asawa niya, lalo na kapag naka-business suit ito. Napangisi naman si Joshua, nang makitang titig na titig ang asawa niya sa kanya. Hinawakan ito sa bewang si Juliana at niyakap ito. "Wifey, do you want me to stay here with you?" Nakangising tanong ni Joshua, at kamandat pa ito kay Juliana. Pinanlakihan naman ito ng mga mata ni Juliana. "Hubby ano ka ba? Importante pa din ang trabaho mo, para sa future natin. Kaya huwag mong gawin excuse yan," saway nitong sermon kay Joshua. "Naglalambing lang ang asawa mo. Hindi pa ako pinagbigyan," may himig ng pagtatampo sa boses nito. Napairap naman si Juliana dito. "Ako nga ay tigilan mo hubby. Iyang paglalambing mo na iyan kung saan pa mapunta," nakataas ang kilay na sabi naman ni Juliana. Bumitaw na si Joshua sa asawa, at humalik ulit sa pisnina ng asawa. "Wifey, I need to go. Maghanda ka mamayang gabi. Sa labas tayo magdi-dinner," palem na sabi ni Joshua. Tumungo ng ulo si Juliana sa kangumiti dito. Tumalikod na si Joshua sa asawa para umalis. Ang bilis ng tibok ng puso niya. First time siyang niyaya ni Joshua, na kumain sa labas sa loob ng halos 3 buwang pagsasama. Kaya masaya niyang inayos ang mesa, sa kanya pupuntahan si Claire sa kwarto nito. Papunta na si Juliana sa kwarto ni Claire, nang mapansin na bukas ito. Sumilip siya mula sa pinto, at nakita pa ang asawa sa loob ng kwarto ni Claire. Masayang nakikipag-usap ang asawa niya kay Claire, habang magkatabi silang nakaupo sa kama ng babae. Nagseselos siya at nasasaktan, kapag malapit lang ang asawa niya kay Claire. Alam niyang dapat niyang pagkatiwalaan ang asawa, pero parang nadudurog siya, kapag nakikita niyang magkasama sina Claire at Joshua. May namuong luha sa mga mata ni Juliana, habang nakatayo sa labas ng kwarto ni Claire. "Juliana kaya mo yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Basta magtiwala ka lang kay Joshua," nasabi ni Juliana sa sarili. Humakbang na siya papalayo doon, at pumunta sa kusina. Umupo siya saka kumuha ng pagkain at inilagay sa plato. Hindi niya napigilan ang mga mata na tumulo ang mga luha. Awang-awa na siya sa sarili niya. Pero kailangan niyang magtiis, para sa pagsasama nila ng asawa niya. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagsara ng pintuan. Umalis na siguro ang asawa niya. Pinunasan muna niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Claire sa kwarto nito. Kumatok siya sa pinto nito. "Claire, gising ka na ba? Kakain na," aya ni Juliana dito. "Juliana, bukas ang pinto. Pumasok ka," sagot ni Claire.
Kaya ipinihit niya ang pinto, para siya makapasok sa loob ng kwarto ni Claire. Halika na, kain na tayo. Baka gutom na si baby mo, concern na aya ni Juliana kay Claire. Ngumiti si Claire kay Juliana. Saka tumayo na ito. Hirap na itong maglakad sa laki ng umbok ng tiyan nito. Pero 5 buwan pa lang ito. Inalalaya ni Juliana si Claire, na maglakad papunta sa kusina. Pagkadating sa kusina ay pinaupo niya ito at inis-ikaso. Wala na ang galit na nararamdaman niya para sa asawa. Naisip niya kailangan niyang ituloy ang pag-aasikaso sa kanilang dalawa. At huwag isuko ang pagsasama nila ng asawa niya. Nabigla si Joshua nang makitang nasa opisina niya, ang lolo Juan Miguel niya. Nilapitan niya ito at yayakapin nang umiwas ito. Joshua, hindi kita ipinakasal kay Juliana, para saktan mo lamang ang inosente mong asawa. Galit bungad nito sa kanya. Nagtataka siya na nalaman nito ang tungkol kay Claire, kahit na hindi niya sinasabi. Nagtataka ka siguro kung paano ko nalaman ang mga pinaggagawa mo. At hindi ko nagugustuhan ang lahat ng iyon. Dagdag pa nito. Lolo, hindi ko naman po gustong mangyari iyon. Pero buntis na po si Claire at ako ang ama, pagrarasa ni Joshua. Hindi mo gusto. Pero anong ginawa mo? Pinatira mo ang Claire na iyon sa kondo nyo, kasama ang asawa mo. Anong tawag sa ginagawa mo, Joshua? Ipinakasal kita sa anak ng matalik kong kaibigan, dahil alam kong magiging maayos ang buhay mo. Sa pagkakaroon ng napakabait na asawa. Pero ang hindi ko alam ay pagmamasakitan mo lang pala si Juliana. Anong klase kang asawa? Tinamaan naman si Joshua sa mga masasakit na salita ng lolo niya. Saka napayuko, ano nga bang klase siyang asawa? Balik na tanong ni Joshua sa sarili. Kung gusto mong panindigan ang anak mo sa babae na iyon, mabuti pa na maghiwalay na kayo ni Juliana. At ibabalik ko na siya sa mama niya, dahil wala na akong mukhang may haharap pa sa kaibigan ko. Napatunghay ng ulo si Joshua sa kanalungkot. Ayaw niyang mangyari iyon, hindi sila maghihiwalay ng asawa niya. Lolo please, huwag po niyong gawin iyon. Bigyan niyo pa po ako ng panahon, na itama ko ang pagkakamali ko, pakiusap ni Joshua na naluluhan na ang mga mata. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon Joshua. Pero hindi ko maatim na makita ang asawa mo na umiiyak ng dahil sayo. Hindi ko gusto na nasasaktan siya ng dahil sayo. Napakabait ng asawa mo, inosente at napakabata. Ngayon ko napagtanto na mali ang ginawa ko na ipakasal siya sayo. Sa ayaw at sa gusto mo, ipapasundo ko ang asawa mo sa kondo mo, at dadalhin sa Quezon. Doon mas panatag ang loob ko, na hindi na siya masasaktan, at hindi na siya iiyak, banta pa ni Juan Miguel. Napaluhod si Joshua, at napahawak sa bewang ng kanyang lolo. Panay ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Please lolo, huwag po ninyong gawin iyon. Hindi ko po kaya na mawala ang asawa ko. Ipapangako ko po na hindi ko na siya sasaktan. Umiiyak na nagmamakaawa si Joshua sa lolo niya. Nagmakaawa siya sa lolo Juan niya, para hindi na kunin at ihiwalay sa kanya si Juliana. Natuwa siya nang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Mahal na mahal niya ang asawa niya, at hindi niya kakayanin na mawala ito ng tuluyan, at malayo sa kanya. Kaya tinapos niya ang trabaho ngayong araw. May pangako siya kay Juliana, na ilalabas niya ang asawa ngayong gabi. Kaya masaya siyang iniligpit ang mga gamit niya, saka kinuha ang kanyang coat sa sandalan ng swivel chair niya. Lumabas na si Joshua ng opisina niya, at pumunta sa baba sa parking lot. Sakay na siya ng sasakyan. Excited na siyang umuwi, at makita ang asawa. Nang makarating si Joshua sa building ng kondo niya, ay pumunta na siya ng elevator pataas sa 8th floor, kung saan ang unit niya. Pagkabukas niya ng pinto, ay narinig niyang nagsisigawan sina Claire at ang asawa. Dali-dali na siyang pumasok sa loob, para awatin ang dalawa. Pero laking gulat niya nang mapaupo si Claire. Aray! Malakas na daing ni Claire. Nagdilim ang anyo ng mukha ni Joshua, at nilapitan ang asawa. What did you do to her? Galit na tanong ni Joshua. Napatulala naman si Juliana at tumulo ang luha sa isang mata. Saka umiling-iling ng ulo. Ito ang kauna-unahang beses na pinagtaasan siya ng boses ng asawa. Wala akong ginawa. Juliana stuttered while she is crying. Napatiim ng bagang si Joshua, saka kumuyam ang palad sa galit. Joshua, please help me, hingi ng tulong ni Claire habang namimilipit sa sakit.
Napalingon si Joshua dito. Nakita niyang umaagos ang dugo mula sa hita ni Claire. My baby, our baby Joshua. Nag-uumiyak na sabi ni Claire, saka binuhat na ni Joshua si Claire, para dalhin sa hospital. Napatingin ng madilim si Joshua sa asawa na umiiyak pa din. I'm sorry Joshua, hindi ko sinasadya, hingi ng tawad ni Juliana, habang patuloy na umiiyak. Hindi ito pinansin ni Joshua, saka diretso na lumabas ng unit nila. Dinala ni Joshua si Claire sa hospital. Ngayon ay inaantay niya na lumabas ang doktor na tumitingin dito. Nakita ni Joshua na dahan-daang lumalapit sa kanya ang asawa. Umiiyak pa din ito, at gulo-gulo ang buhok nito na nakapambahay lang. Hubby sorry, umiiyak na sabi ni Juliana. Akma sanang hahawakan niya ang braso ni Joshua, pero umiwas ito. No, hindi kita mapapatawad kapag may mangyaring masama sa anak ko. Galit na sagot ni Joshua, napasan daw si Juliana sa pader at patuloy na umiyak. Humahanggos naman na dumadating ang mga magulang ni Claire. Joshua, what happened? Nag-aalalang tanong ni Conrad. Napatingin si Joshua sa asawa na tahimik na umiiyak. Napaupo po siya kanina noong pagdating ko galing sa trabaho. Napalakas ang bagsak niya, kaya siya dinyugo, sagot ni Joshua. Oh God, naiyak na sabi ng mommy ni Claire. Anong sabi ng doktor? Tanong din ni Mrs. Santiago. Hindi pa po lumalabas ang doktor mula sa loob, sagot ni Joshua. And who is she? Nakataas ang kilay na tanong ni Mrs. Santiago, na tinuturo ng tingin si Juliana. Kasama po namin sa bahay ni Claire, pagsisinungaling na sagot ni Joshua, na ikinalaki ng mga mata ni Juliana. Ikinila siya ng asawa niya sa harap ng mga magulang ni Claire. Napatikip ng mukha si Juliana, at humagulgol ng umiyak. Sino po ang asawa ng pasyente? Tanong ng doktor na lumabas sa loob ng emergency room. Ako po, sagot ni Joshua. Hindi na nakayanan ni Juliana ang mga naririnig mula kay Joshua. Kaya umalis na siya sa hospital. Nilapitan ng doktor si Joshua. Luckily, walang masamang nangyari sa baby niyo. Hindi maganda ang pagkakabagsak niya, pero himalang malakas ang kapit ni baby sabi ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Joshua nang marinig iyon mula sa doktor. Ililipat na po siya ng private room, dugtong pang sabi ng doktor. Thank you doc, pasasalamat ni Conrad. Wala po yun Senator Conrad. Magpapalam na po ako, puntahan niyo na lang po ang pasyente sa private room niya, sabi pa ng doktor. Naglakad-lakad si Juliana sa tabi ng kalsada. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Nang parang nanlalabo ang mga mata niya, at napahawak sa kanyang sentido. Hanggang sa nagdilim ang paningin niya. Nagising si Juliana na nakahiga sa malambot na kama. At puting kurtina ang nakikita niya. Nakita din niyang may dalagita nakaupo sa sopa. Napatayo ito nang makita siyang gising na. Maigi at gising ka na misis, kagabi ka patulog, sabi ng dalagita kay Juliana. Ha, kagabi pa? Bakit, anong oras na ba? Sunod-sunod na tanong ni Juliana. 3:00 na po ng hapon. Nakita ka namin ni ate sa gilid ng daan na walang malay, kaya dinala ka namin dito sa hospital, sagot nito. Hospital? Nagtataka pa ding sabi ni Juliana. Huwag kang masyadong mag-alala. Buntis po kayo. Makakasama po sa baby nyo ang masyadong pag-iisip. Pupunta din po si ate dito maya-maya lang, nakangiting sabi ng dalagita. Buntis ako, mahinang asal ni Juliana sa kahinawakan ng tiyan. Saka umiyak. Inalaw naman ng dalagita si Juliana, nang makita itong umiiyak. Huwag na po kayong umiyak. Makakasama po sa inyo, paalala ng dalagita. Napatingin si Juliana sa dalagita at ngumiti dito. Anong pangalan mo? Tanong ni Juliana habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Zia po, si ate ko po si ate Zinab. Nagtitinda pa po kasi iyon ng sampagita, kaya mamaya pa siya pupunta dito, sagot naman ni Zia. Salamat sa inyo, sa tulong niyo sa akin, pilit pa din nang umiti si Juliana. Wala po iyon. Saka wala na po kayong iintindihin, dahil nabayaran na din ni ate ang hospital bills niyo, sabi pa ni Zia. Ha? Naku nakakahiya naman sa inyong magkapatid. Sana hinayaan nyo na lang iyon, sagot ni Juliana. Nakangiti lang si Zia sa kanya. Ang bait ng mga batang ito. Namiss ko ang kapatid ko, nasabi ni Juliana sa sarili. Maya-maya ay bumukas ang pinto,
at pumasok doon ang isang medyo bata pa din na babae. Iyon ay si Zinab, ang 17 gulang na batang babae na kapatid ni Zia. Gising na pala ang pasyente mo, Zia, sabi ni Zinab habang inilalapag ang pagkain na dala. Kumusta po ang pakiramdam niyo, Mrs.? Tanong ni Zinab. Parang wala pa po kayong asawa, kasi ang ganda niyo at ang bata niyo pa, singit na sabi ni Zia. Okay na ako, Zinab. Saka huwag na niyo akong tawaging Mrs. Ate Juliana na lang, nakangiting pakilala ni Juliana sa sarili. Kunti lang ang agwat ng edad ko kay Zinab, dagdag pa nito. Mabuti pa kumain na tayo. Para may lakas ka kapag umuwi ka na, Ate Juliana, aya ni Zinab sa kanila. Napatingin si Juliana sa magkapatid. Kahit nasalat ang mga ito sa buhay ay mababait ito, at concerned sila sa kanya, kahit hindi niya kadugo. Pero ang sarili niyang asawa ay walang ginawa, kundi ang pasakitan siya at paiyakan. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya sa magkapatid na uuwi na. Baka kasi hinahanap na siya ng magaling niyang asawa. Kinuha niya ang phone number ni Zinab, para naman makaganti sa tulong na ginawa nila sa kanya. Sa kabila ng mga ginawa ni Joshua na mas asama sa kanya, ay iniisip pa din nito ang asawa.